binigyan ka ng vision para makita yung AIM Global, na karamihan ng mga tao pag umattend ng seminar natin, hindi nakikita yung vision kung ano yung mangyayari sa kanila. Kaya the mere fact na nandito ka, maswerte ka na kasi alam mong may mangyayari na sa'yo. Hindi mo na kailangan magkaroon ng tangible result bago ka maging masaya. Mga kaibigan, by law of attraction, if you keep complaining, the universe will give you more of things to complain about. Lagi ka nagdadabog, lagi kang, nakasimangon and everything. The whole universe will conspire with your mind. Pero pag masaya ka, you are actually attracting your success. So ano gagawin mo para magkaroon ka ng attitude of gratitude? Paano natin i-cultivate yan? Number one, gumawa ka ng listahan ng mga bagay na magaganda sa buhay mo. May mga magaganda ba sa buhay nyo? May mga dapat ba kayong ipagpasalamat? Kahit wala ka sa AIM Global, may mga ipagpapasalamat ka ba? Oo naman. The technique here is to train your mind to see the good in your life. So ilista mo, walang masama doon. Things you're grateful about. Probably your family, your good health. Probably you're a normal human being, your shelter, the roof. You have wonderful children. Ang parents mo buhay pa. There are so many things to be grateful for. Hindi lang yung material na bagay na makukuha nyo sa AIM Global. And mas masarap nag-network pag nag-enjoy ka. Are you with me? Mas masarap mag-network nang wala kang inhibition. Mas masarap mag-network nung hindi ka pilit. Yung masaya ka sa ginagawa mo. Next, magpasalamat ka the things surrounding you right now and that you are grateful for. Question, may mga nakapaligid pa sa'yo ngayon na dapat mong ipagpasalamat? Yes or no? Sino yung mga yon? Upline, downline, crossline, kaibigan. Ano pa yung nakasurround sa'yo? Cellphone mo. Nasa MOA ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, thank you. Sa kabila, thank you. Sa likod mo, thank you. Sa harap mo, thank you. And of course, yung nasa taas, pasalamatan natin siya ng todo. Thank you very much. Are you with me? Do you feel good? The truth is, pag ako nung nag-network, pinakita nga pala ni kapatid yung picture ko kanina. Brother, showbiz na ako ngayon eh. Ikaw naman, pinakita mo pa eh. Alam niyo, nung nag-network po ako nung una, hindi ko naman nalitana yung hirap. Oo, alam ko mahirap. Alam natin yon, brother. Alam natin yon, Ariel. But the truth is, we enjoy what we were doing. Gusto namin yung ginagawa namin. Alam mo, iba po yung sabi ko nga kanina, galing lang po ako sa Uganda. Just a night before last night. And people were asking me, Sir, kumusta? Di ba nasa Africa ka? Nandito ka na ngayon? Because I was in Africa for more than a week. Sabi ko, okay lang. Pagod ako, pero hindi ako stressed. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung pagod ka, pero hindi ka stressed. Magkaiba yung, pagod ka, pero hindi ka drained, hindi ka masyadong naiisip mentally and everything. Ladies and gentlemen, itong networking nakakapagod. Pero mga kaibigan, para maibsan yung challenge nyo, kailangan nakikita mo yung mga positive things na nangyayari sa buhay mo, sa nakapaligid sa'yo. Next, ilista mo rin yung mga yung mga bagay na hindi maganda nangyayari sa'yo. Yung mga worst things na nangyayari sa'yo. Bakit kailangan ilista rin to? Because the truth is, kahit may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa inyo ngayon, there are still some good things about it. May hindi nangyayari maganda sa'yo? May maganda pa rin yun. May purpose pa rin yun. Iniiwan ka, okay lang. May hugot na naman. One good thing, ano yung sabi nila? One good thing about goodbyes, ang maganda daw sa goodbyes, is a start of something new. Walang bagong mangyayari pag walang nag-goodbye. Tama ba? Yes ka ng yes, pero nung iniwan ka, hindi ko kaya. Nung iniwan ka, kininam. Ang sakit. Are you with me? Iniwan ka, may purpose yun. Kaisa-isahang leader mo. Wala ka ng kabangga. Inalagaan mo. Pinakain mo lagi. Napupuyat ka. Iniwan ka pa rin. Ang sakit. Ano sabi mo? Buset. Pero pag hindi nawala yun, hindi ka matututo.
May goodness pa rin pag may nawawala sa buhay mo. Tama ba? Kaya huwag niyo sasabihin yung pag may nawawala, anak ng teteng, malas ako, malas talaga ako, malas. There are still some good things to those things that are not working for you right now. And in the long run, tatawanan mo lang lahat yan because lahat ng mga bagay na paakala mo hindi maganda, may purpose pala sa buhay mo yan. Are you with me? Lagay ka ng thank you note kahit kanino. Kasi ang attitude ng kinocultivate mo, magpasalamat. Thank you to your friend, your classmate, thank you for whoever. Mag-PM ka lang mamaya o kaya ngayon kung maganda signal. Mag-thank you ka lang sa nanay mo, nay, thank you po. Pag sinagot ka, may kailangan ka, no? Sabi mo hindi po, sa training sabi, thank you daw eh. Thank you ka sa upline mo. Because ladies and gentlemen, ang kinocultivate mo is the attitude of gratitude. Mas madaling mag-network, mas madaling mag-prospect pag mas papagsalamat ka. So just say thank you to anyone. Mag-PM ka, mag-email ka, mag-WeChat ka, or whoever. For the longest time na hindi kayo nagpapasalamat sa downline nyo, magpasalamat kayo sa downline nyo ngayong araw na ito. Importante yun. Sabi ni JFK, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not the utter words that we say, but to live by them. Ang ganda nito. Yung appreciation hindi sinasabi, pinapakita, to live with it. Sabi nga nila, di ba, pag nakita nyo sa Facebook, love is not just an adjective, it's not just a word. Love is not a noun. Ano daw ang love? Verb. It's an action word. Verb. Di ba yung word na love, hindi lang siya noun. It's an action word. Appreciation is the same. At the end of the day, you should appreciate everything that is happening in your life. And last, saying thank you to nothing. Pag-isip mo sa umaga, mag-thank you ka lang. Kahit walang value, kahit walang ibig sabihin, kahit wala kang pinagpapasalamat, just say thank you. Because again, you know, you are trying to cultivate the attitude of gratitude. Yun ang goal. Yung imbis na, because, of course, the Philippines is a third world country, the negativities are around us, everything is negative. You look at Facebook, people are fighting with one another. May dilawan, may pulahan. Nag-aaway yung pala sa dilaw. And minsan hindi ko maintindihan because hindi naman dapat nag-aaway yung yellow and red because ang tunay na kalaban, kahirapan. Minsan nawawala tayo sa perspective pag, hindi tayo mapagpasalamat. So the truth is, marami tayong mindsetting na mali. Kasi mahirap yung bansa, mahirap yung kinalakihan, mahirap yung environment natin, kulang sa education, kulang sa literacy. So what's happening is, there's so many negativities around us that sometimes we forget to be thankful for that we are alive. So dapat, thankful ka. Kahit di ka pa kumikita sa Global, thankful ka. Kasi alam mo, lalo na ngayong taon na to, may magandang mangyayari sa'yo. Kasi nandito ka na eh. Tama na yung opportunity mo. When a lot of people do not have the right opportunity, ikaw tama na yung ginagalawan mo. Yun palang mapagpasalamat ka na dapat. Next, ang papatay sa motivation mo, inggit. Pag mainggitin ka, tapos ka. Kaya today, tonight, you will have to identify kung may inggit ka sa puso. Hindi ka masamang tao kung meron kang inggit. Ganun talaga eh. We cannot judge you. I personally cannot judge you kung ganyan yung nasa heart or isip mo because iba-iba naman tayo na kinalakihan eh. Iba-iba yung narinig mo sa environment, iba-iba narinig ka sa bahay, sa pare, sa nagpalaki sa'yo. So kung may maingitin ka, baka may childhood problems like deprivation and everything. So technically, ladies and gentlemen, hindi ka pwedeng i-judge kung mainggit. But, ang problem dito, this will hamper. Pipigilan nito ang tagumpay mo. Iba po yung mag-admire sa mag-inggit. Yung mag-admire, it's okay, ang ganda ng kotse mo. Gusto ko din yan. Pag ikaw gusto mo yung sasakyan, okay lang yun. Pero pag gusto mo yung sasakyan, tas galit ka dun sa nakasakay, naiinggit ka. Ganda nung sasakyan niya, pero pangit nung nakasakay, lintik. Iba na yun.
Are you with me? Dapat happy ka sa success ng ibang tao. Rule to success yan. Pag successful ang ibang tao, hindi mo dapat kinaingitan, hindi ka nagsisay ng bad words. Dapat happy ka. Kasi pag happy ka sa success ng iba, ina-attract mo yung sarili mong success. Nagiging open ka for kind of success. Kaya nga may kasabihan, ito masama sa envy. Hatred is active, and envy, passive dislike. Magkamag-anak, one step lang. There is but one step from envy to hate. Ano ibig sabihin nun? Ang susunod sa inggit, galit. Pag mainggiting ka, next thing you know, galit ka na. Nagsimula lang sa inggit. Kaya dapat, pinapatay ang inggit sa puso. Ang inggit will make you forget that the only life worth living is your own. Poison po siya. It's a poison. Tatanggalin niyo yan. Okay, may inggit sa ibang grupo na malaki. Buti pa sila, laki ng grupo nila. Napaka-powerful ng upline. Yung upline namin, napakahina. Pag yan ang nararamdaman mo, ano nangyayari sa pagdi-network mo? Ano nangyayari sa pagdi-network? Do you focus on the task or do you focus on excuses? Ang ganda ng system ng grupong yun. Meron silang program. Kami, walang program. Ano nangyayari sa'yo? You tend to compare. Naiinggit ka, nakafocus ka na ngayon sa kakulangan ng grupo mo, imbis na maging grateful ka sa effort ng upline mo. Are you with me? Again, it's okay to admire. Pero yung mainggit, masama. Yung energy mo, laging na mauubos sa pagiging biktima. Katulad ng kinukwento ko, you feel you're not enough, under-talent ka, you're not good enough to become a successful distributor. Nalilimutan mo yung progress na ginagawa mo, nalilimutan mo yung development na nangyayari sa'yo. Kasi lagi mo kino-compare yung sarili mo sa ibang grupo, sa ibang distributors. And syempre, paano ka mamamotivate pag ang feeling mo, inferior ka? Kasi minsan, pag naiingit ang isang tao, feeling niya, inferior siya. So please, 2019, let's all move on. Let's be happy for other people's success. Let's celebrate their success kasi yung success ng ibang tao, magiging success mo rin pagdating ng panahon. So bakit ka naiingit? Bakit ka magko-compare? Bakit mo aalipustahin? Bakit mo hahanapan ng butas? Just do your part. So envy is bad. Napakasama ng pagkakaroon ng inggit. Patayin natin siya. Paano mo papatayin? I-notice mo, tignan mo reaction mo sa success ng iba at saka sa failure ng iba. If you celebrate on other people's defeat, mainggitin ka. Ay, buti na lang. Buti na lang, di siya na-promote. Kawawa. Buti na lang, di pa malaking grupo niya para pantay kami, kabatch ko siya sa leader summit. Kawawa naman pag siya. You know, sometimes ang gusto natin, yung level ng hindi natin pagkuha ng goal, ka-level din natin yung iba para pare-pareho tayo. Are you with me? Pag masaya ka sa failure ng iba, may ingit ka sa puso. Pagka ikaw naman malungkot sa success ng iba, meron ka rin ulit inggit sa puso. And if you have that kind of feelings, ladies and gentlemen, it will never help you advance in your goals. Use Facebook for what it is. Alam niyo, nabasa ko lang naman to tapos nire-relate ko sa training. You know, they found out that Facebook is a breeding ground of envy. Sa Tagalog, nagiging, ano ba yun? Source ng inggit. Because the truth is, people they post in Facebook what is the highlight of their life. 90% na nangyayari sa buhay nila, hindi nila nilalagay doon. Ang nilalagay nila yung travel nila, nandun yung classmate mo na nagtutour around the world, ikaw, hindi ka pa successful sa AIM Global, you feel lost, napaka-under-talented mo, you feel na hindi ka enough. That's why, nagiging breeding ground ng pagkainggit ang Facebook. You know, the truth is, there will always be someone out there better than you. There will always be someone out there smarter than you, more handsome or prettier than you. So use Facebook for what it is.
hindi ka dapat naiinggit sa mga nakikita mo sa Facebook. Dapat ginagamit mo siya as leverage. Tool siya na dapat nag-enhance ng buhay natin. Therefore, gamitin niyo siya pang-enhance ng buhay niyo. Katulad ng iba, ginagamit ang Facebook saan? Sa online marketing. Use a Facebook for what it is, for online marketing, not to depress you. Mga kabimigan ko dito, mga kabatch ko ni... Wag ako kasi bata pa ako. Yung batch ko nila Ariel, nila Arnel. Nung araw ba, mga brad, yung totoo, Christine, Mon. Nung araw ba, naririnig nyo ba yung mga bata na tinatawag na may depression? Ha? Meron ba tayong word na depression nung araw? Wala. Wala tayong depression nung araw. Ladies and gentlemen, pagka ikaw malungkot or whatever, ano sasabihin ng nanay tatay mo? Sa English, suck it up. Kaya mo yan. Masaktan ka, it doesn't matter, it will make you strong. You know, they found out sa modern age, mas prevalent ang depression nowadays because of technology. You know, mas prevalent ang depression because people have more things to compare about. Pag may nakitang may cellphone, yung bata isa walang cellphone, ano gusto ng batang regalo pagdating ng Pasko? Cellphone. Ikaw hindi ka makahingi ng cellphone sa nanay at tatay mo. Kasi wala namang cellphone nung araw. Kaya anong ginagawa natin? Di ba mga bata ngayon, they concentrate on their gadgets. Nung batch natin, walang gadget, we tend to be more socialized. Hindi tayo masyadong secluded. Hindi tayo sheltered. Pag hapon na, alas 3, anong laro natin? Pag alas 3, alas 4 na? Patintero. You tend to socialize. Ang mga bata ngayon, lahat nasa bahay. Kaya ano nangyari? Imbis na mapaganda yung technology, ang mga tao ngayon, mas lalong nagdi-depress kasi mag-isa lang sila, nakikita lang nila, puro gadget. Tayo nun, luksong tinik. Ano nun? Agawan base. May kaklase ako nun, nasa palayan kami. Siyempre, mga bulol pa. Luksong tinik. Sabing gano'n nung kalaro namin, lalaki, tumalon, bata, galing kami sa school, nakapalda ka. Talon, pasok. Maya-maya, di ba, tumataas yun? Sabi nung kalaro ko, nung kakampi ko, tat na! Sabi nung girl, yung kaklase namin babae na nakapalda, di pa! Sabi nung kaklase ko, tat na! Sabi nung kaklase kong babae na naman, di pa! Tat na nga! Amoy mo! Tat na! Are you with me? Tat na daw na. Hindi na mo tat nga. Naalala nyo nung bata tayo, Shato. Yung mga hindi alam yan, ako, kawawa naman kayo. Tumbang preso, text. And what did they find out sa ating mga batch na yun? What did they found out about us? Mas sociable tayo, mas connecting tayo to people, mas meron tayong people skills. Are you with me? So yung depression, sa totoo lang, man-made din because of these technologies. So use Facebook for what it is. Pang negosyo, huwag niyong gawing source ng ikaiinggit ninyo. Huwag niyo i-compare yung sarili niyo sa mga nakikita niyo sa Facebook. Focus on your work, huwag mo i-compare sa ibang grupo, sa ibang successful na tao. Lahat ng tao may kanya-kanyang panahon. Lahat ng tao mahihinog din. Kung ikaw matagal kang mahinog, sadyang yun ang purpose mo sa mundong to. Meron naman minsan mabilis mahinog, kaya lang mabilis ding mabulok. Kaya huwag kayong magmadaling mahinog. Kasi ang next sa hinog, mabulukan. Maganda yung natural na pagkahinog. Kasi pag hinog na hinog ka na, mga kaibigan, magiging tama na ang pitas mo pagdating ng panahon. Pipitas ka rin. May tinatawag sa negosyo, maririnig niyo yan nakita ko yung post lately ni Mylene, I forgot how many days ago, it was like she's telling, it's harvest time.
You will say a lot of our successful distributors, it's harvest time. Because 10 years ago, they planted eh. Nagtanim ng nagtanim. Ngayon, yung tinanim nila, tumubo na, namunga na, nahinog na, ano tawag doon? Ani. Panahon na para umani. Ngayon, pag alam mo na ikaw, nasa panahon ka ng pagtatanim, huwag ka muna masyadong mangarap na ikaw, aani na. Basta ang importante, alam mo nagtatanim ka, enjoy ka. Kaya yung mga magsasaka, magtanim ay di biro, maghapong na kayo. Nagagawa pa nilang kumanta. Kaya pag ikaw nag-OPP kahit na-reject ka, magawa mo rin kumanta pa. Kasi sa totoo lang, nagtatanim ka at pag may tinanim, marapit ka na rin umani pagdating ng panahon. O, hiwalay mo yung object. Yung envy is separate from its chosen object. Sabi ko nga, it's okay to admire. Magandang sasakyan, malaking grupo, magandang buhay, maraming pera. Pero dapat, huwag kang maiinggit. Ano ibig sabihin? If you admire a car, but you dig into the person driving the car, then there's something wrong. You admire people, get their positive attributes, get their positive points, but ladies and gentlemen, use it to motivate you rather than use it para magkaroon ka ng envy sa isip mo. Are you learning? So mamayang gabi, ang una niyong i-identify kung may inggit ka ba sa puso. Maraming tao nagtatanong sa akin, Sir, ginagawa naman namin lahat. Narinig namin yung mga basic na ginagawa. OPP at OPP lang, nakaka-anim po ako sa isang araw. OPP at OPP lang, ang dami ko pong prospect. Ang problema ko, wala akong pay-in. Samantalang may kilala ka, nag-OPP, ikaw, labas na yung litid mo. Yung mata mo lumuluwa na makumbins lang yung kausap mo. Tapos sasabihin ng kausap mo, ang ganda sana eh. Kaya lang wala akong pera. Move on ka na naman. OPP ka na naman, lintik. Sa diin ng OPP mo, mapupunit na yung papel. Gigil na gigil ka sa 1,000. Pagkatas ng OPP mo, wak din. Samantalang may makikita ka, nag-OPP, mali-mali pa, bulol pa. Pero yung makakausap, mako-close na 7 hands. Magugulat ka, sasabihin mo sa sarili mo, apay nga kasta. Sa German po yun. Sa Tagalog, ba't ganun? Magaling pa ako dun eh. Ba't siya kulang, bilot, bulol, closing ang galing? Ako lahat ng technique ginawa ko. May mantra pa ako. Binudul-budul ko pa ang imawangnet. Bakit gano'n? May sinasabi kasing law of the least effort. Yung law of the least effort, kahit na yung effort mo hindi ganun kabigat, pero you feel good, wala kang inggit, love mo yung ginagawa mo, enjoy ka, ang ganda ng outlook mo, positive ka, kahit hindi ka masyadong skillful, itatapat ka sa mga tamang tao para mag-join sa'yo at maging agila mo. Magaling ka nga, Inglesero ka nga, budol-budol ka nga, ang galing mo't lahat. Pero puno ka ng inggit, puno ka ng worry. You keep blaming, you're a victim and all. Even how skillful you are, you will never be connected to the right people to get your dreams. So may tinatawag na least effort. Kahit least lang yung effort mo, pero dahil tama yung feelings mo, itatapat ka sa mga tamang tao. Are you learning? Eto, karamihan, problema ng maraming tao. Walang tiyaga. Walang tiyaga. Maikli ang PC. Walang, alam mo yun, gusto outright result. Gusto ani agad. Meron kasing tinatawag pag nag-NDO ako, meron akong tinatawag na gestation. A gestation period is a period of time, anytime, necessary before anything can come into form. Ano ibig sabihin nun? Lahat may gestation. Buntis, 9 months. No less, no more. Pag less than 9 months, ang tawag doon premature. Pag over 9 months, there's a tendency na magkaroon ng infection ng nanay kasi yung bata pwede magpupo. Tama ba? When you go to the forest, ang regular na fern, yung halaman na fern, 4 weeks lang tumutubo na. Ang Chinese bamboo, guess what? 5 years bago tuluyang tumubo.
Bakit ganun? Mag-iba yung kanilang purpose sa buhay. Hindi mo pwedeng i-compare yung kanilang gestation. Ngayon, pag ikaw nagdidilig ka ng bamboo at sabi ng kapitbahay mo, tanga mo, isang taon ka na nagdidilig dyan, walang nangyayari. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi niya naiintindihan yung gestation ng bamboo na dinidiligan mo. Ikaw ang awareness mo, 5 years bago tumubo. Sa kanya, dahil kinakantsawan ka, hindi niya alam na 5 years yung bamboo. Ano gagawin mo? Siya hindi naiintindihan yung ginagawa mo. Papapekto ka ba? Hindi. Sa buhay, ganun din. Kaya pag may mga taong nagtatawa sa'yo, sabihin mo sa kanila, hindi mo alam yung gestation. Pag tinanong, anong gestation? You know, yung Shell, Caltex, Petron, gestation. Ha? Are you with me? Kung may mga umangat sa buhay dito ng 6 na buwan, ikaw 1 year na, you cannot compare. Iba ang purpose ng fern sa bamboo. Iba ang purpose mo dun sa mamabilis nag-succeed. Are you with me? So let's kill impatience. Number 1, dapat may direction ka, may mapa ka. Dapat meron kayong programa. This is the responsibility of your uplines. Kailangan meron tong mapa na sinusundan. Because pag alam mo na meron kang process na sinusunod, kahit gaano katagal, basta yung process proven, tatagal ka, hindi ka maiinip. Tama ba? Kaya ka naiinip kasi wala kang process na sinusundan. Next, focus ka lang sa ginagawa mo. Because the real time that we have is the now. Sabi nga nila, you know, yung mga magagaling na mga expert, yung past is just a memory. Yung future is just an anticipation. The real time you and I have right now is now. Wala pang future. Tapos na yung past. Ang meron ka lang, yung ngayon. Kaya anong gagawin mo sa ngayon? Yung tinuro ni Nico, yung tinuro ni Arnel. Go back to basic. Prospecting, presenting, OPP, closing, follow-up, goal setting, repeat. Repeat lang ng repeat. Focus on the current task. Sir, paano pag walang nangyayari? So be it, kahit walang nangyayari. Sa una, akala mo walang nangyayari. Ang hindi mo nakita, gumagaling ka habang tumatagal. Di bale lang hindi ka pa kumikita basta gumagaling ka. Ang may problema yung hindi ka na kumikita, hindi ka pa gumagaling. Ulitin ko ha, di bale nang walang nangyari noong 2018. Basta gumaling at natuto ka. Pero yung lumipas yung 2018, di ka na nga kumita, di ka pa natuto, kawawa ka. Are we clear? Natuto ba kayo ng 2018? Yung mga bad experience ninyo, may natutunan ba kayo? Faith in the process. Sabi ko to kanina. Basta alam mong may mangyayari. Question, sa In Global may mangyayari ba sa'yo? Paano mo nasabi na may mangyayari sa'yo? Kasi nakita mo na may mga nauna, ginawa lang yung business, maganda na buhay nila. So ano ibig sabihin nun? Chamba ba? Hindi. Kasi ang dami naging milyonaryo eh. So ibig sabihin isa lang. As long as tundan mo yung direksyon, as long as gawin mo yung part mo, as long as yung process, meron kang faith, huwag ka lang magkukwit. Yung mga nangyari sa nauna, mangyayari rin sa'yo. Maghintay, magtrabaho, and just have faith in what you are doing. Question, na-prove na ba ng In Global na may mangyayari sa'yo? Paano mo nalaman? Sa mga resulta ng mga nauna. Are we clear? Pag-aralan yung mabuti yung mga masters sa industriya. Pag-aralan nyo sila Josephine, sila Maylene. Pag-aralan nyo sila Adrian, sila Roy Cueto. Sabi nila, di ba? Copy what they are doing, kulang po yun. Yung kopyahin nyo lang yung ginagawa nila, kulang. In fact, that's a mistake. Yung kinokopya mo lang yung ginagawa, that's wrong. That's kulang. Ang dapat kinokopya mo kung paano sila mag-isip. Because pag nakuha mo yung thought process nila, that's more important than the action they do. Kukopyahin mo lang yung action, hindi mo naman alam yung rationale and explanation behind, useless. Kaya marami sa atin, kopya ng ginagawa, yet we never get the same result. Ang kopyahin mo, paano sila mag-isip? Sir, ang hirap naman, paano kopyahin yung isip niyan? Bubuksan ko pa utak. That's why may kasabihan.
associate yourself with the right people. Pag lagi mong kasama ang isang tao, makokopya mo kung paano siya mag-isip. Kasi lagi mong kasama. Ganito pala siya mag-isip, ganito. Ang kokopyahin mo, wag lang yung action. Paano sila mag-isip. Are you with me? Next. Well, to kill your impatience, para hindi ka mainip, take a break. Hindi take a break na mag-quit ka sa aim. Take a break. Go to the gym, run, watch a movie. Take a break. And take a breath. Huminga ka naman. Kasi minsan kaya tayo naiinip kasi we're so overwhelmed. Masyado tayo nape-pressure. So guess what? Sometimes it's okay mga uplines. Pag sinabi ng downlines yun na up, rest lang ako ng 2 days. Hayaan nyo lang. Wag, sayang yung time mo. Sa kagustuhan nating makip natin sila, kahit na break, ayaw nating pagbigyan. Which is wrong. Tignan nyo nung nag-aaral tayo. Lalo na pagka yung midterm or finals. Di ba sabay-sabay yung mga professor magpa-exam? And nakaka-overwhelm, ang dami mong binabasa, ang dami mong minememorize. Alam mo, pinaka-effective pagka hindi mo na nami-memorize, hindi na pumapasok, anong ginagawa natin? Anong ginagawa natin? Nagbe-break ka. Pahinga muna ako, nood muna ako sine, swimming muna ako, gym muna ako. And then when you get back to your work, refreshed ka. Are you with me? So if you need to refresh yourself, it's okay to take a break. Just never quit. Another thing that kills our motivation, yung overwhelm. Yung masyado kang nape-pressure. Uplines, I'd like to tell you, our downlines sometimes do not work effectively because we pressure them too much. Minsan, hindi nila nakakayanang i-digest yung mga sinasabi ninyo. How do you eat a big elephant? One slice at a time. Pag masyado yung sinubo sa kanila yung goal, yung gusto mo, mga kaibigan, na-overwhelm sila, hindi na nila alam kung ano yung unahin. Nawawalan ng gana. Nothing is possible and everything must be done. There's no motivation to do anything when there's everything to do. Nawawalan ng motivation ng isang tao pag lahat na lang kaya niyang gawin. Or kahit lahat na lang pinagagawa mo. Uy, mag-home party ka. Pagkatapos mo mag-home party, mag-online ka pa ha. Pero bago ka mag-online, pumunta ka muna sa office para mag-mom. Pero bago ka mag-mom, tayo muna ang mag-mom. Pero bago tayo mag-mom, kausapin mo muna yung downline ko, ABC. Pero bago mo siya kausapin, mag-deliver ka muna sa downline mo na C24/7. Mamamatay po, mamamatay. Mamamatay. Hindi ka dami mong pinagagawa eh. Mamamatay siya. Are you with me? Magbasa kayo ng bagong libro ngayon. Nakalagay yung 80-20. Less is more. Ang turo ngayon, less is more. Pag alam niyo yung principle na less is more, you know how to apply the 80-20 principle? Mamili ka ng 20% na pinaka-productive na ginagawa mo. You don't need to do everything. Just the top 20% you have to do. Guess what? Yung 20% na yun will take care of the 80% of your production. Less is more. Kung paano yan, we will show you that in the future. You don't need to do a lot of things to accomplish more. Na-overwhelm po tayo. Nape-pressure tayo masyado. So kailangan mo magbawas, magbawas ka ng gagawin para lang mas magawa mo. Less is more. Organize your day. Yung nag-network po ako, alam nyo, hindi ko ginagawa yung prospecting today. Yung mga appointment ko today, yung kausap ko today, yung delivery ko today, yung mga activity ko today, in-schedule ko yan a day or 2 days ago. Ang mali na maraming distributor, yung gagawin nyo ngayon yung hinahanap. Kunwari, Sunday ngayon, bukas Monday, yung kakausapin ko bukas, whether OPT, home party, o online, ngayon ko na ini-schedule yun para bukas, organized ang araw ko. Nakuha niya ako. Huwag kayong gagawa ng schedule within the day. Gumawa kayo ng schedule before that day. Lower the bar. Pag masyado mataas yung expectation mo, hindi na maarok ng isip mo, ibaba mo ng konti yung goal mo. Hindi po masamang magbaba ng goal. Masyadong mataas ang goal mo, hindi mo naman nakukuha, di wala din. Gawin mo munang 5,000 naman. Gusto mo agad 50,000, 50,000, 50,000. 1 year na, wala pang 50,000. Nagrigat. Sa Tagalog, German po yun eh. Ang hirap!
Kabannog, kapagod! O di ang gawin mo, ibaba mo, kaysa 50,000, 5,000 muna. Pag nagawa mo yung 5,000, you feel good, kaya ko pala. Paano ko nagawa yung 5,000? Nag-OPP ako, meron ako na pa 7 edge, bumangga sa strong leg ko, 5,000 agad. Para maging 10,000, doblehin ko lang yung ginawa ko. So from 5,000, dinoble mo yung activity mo, ano mangyayari? 10. O di hindi mo nga nakuha yung 50,000, pero dun sa maliit, you feel good about yourself. Pag nakuha mo na yung 10, ano sasabihin mo? Doblehin ko lang yung activity ko, magiging 20 na to. O di pag dinoble mo yung 10, magiging 20. Pagka dinoble mo yung 20, magiging 40. And so forth and so on. Hindi mo kailangan masyadong mataas sa una. Mababa muna to build your confidence. Are you with me? O, papatay sa motivation mo pag wala kang ginagawa. Kasi pag wala kang ginagawa, ang anak niyan wala ding ginagawa. Tingnan mo, pag may OPP ka, may follow-up. Ulitin ko, pag may OPP ka, may follow-up. So yung activity mo, nanganganak. Ako, nung araw, lumaki ang grupo ko, hindi sa office, sa home party. Kasi yung home party ko, pinaanak ko. Kaya nag-home party ako ngayon, 100 ng tao, may interesado, sasabihin ko sa kanya, next week, pwede ka mag-organize sa grupo mo, pwede ka mag-organize sa garahe mo, mag-invite ka ng mga 10 hanggang 15 katao. So yung home party ko, dahil may action, nanganganak. Clear? Pag wala kang ginawa, hindi manganganak yung ginagawa mo because anything that is multiplied by 0 is 0. Kaya yung iba nagtatanong, walang nangyayari sa kanila. Eh wala ka namang ginagawa. Pag may activity ka, nanganganak yun. Pag wala kang ginagawa, nanganganak din ang kawalan yun. Pag lahat wala, kawalan, good news, ang DTC mo, kawalan din. So paano mong papatayin yung inaction? Gawin mo yung mga activity ginawa ni Sir Nico, ni Sir Arnel. Activity, back to basics po yun. Lowering the bar part 2. Pag nahihirapan ka masyado, hindi mo pa kaya, bawasan mo muna, babaan mo muna yung expectation mo. Alam nyo, marami po kayong matututunan hindi sa training namin, hindi sa salita namin. Mas marami kayong matututunan sa wisdom na matututunan nyo sa paggawa. You know, madami ako natutunan pag ginagawa ko na. I like the quote of Amelia Earhart earlier. Yung sabi niya, to do it, just simply do it. Gawin mo lang. Because marami kayong wisdom, marami kayong matututunan by your own experience. Hindi nyo lahat matututunan sa training. When you are doing it, doon ka matututo. Kaya the great Francis Miguel once said, linya niya to ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Kasi may wisdom sa action. Never ever stop. Never ever quit. Repeat. Repeat everything. Repeat. 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 I like what Arnold Schwarzenegger said about his motivation speech. Sabi ni Arnold Schwarzenegger, I don't like plan B. Sabi niya sa buhay ko, never akong gumawa ng plan B. Kasi pag may plan B ka, ang human being daw, hindi lumalabas ang galing pag may safety net. Alam niyo yung mga flying trapeze sa circus, pag nahulog, di ba may safety net? Sabi niya, pag may plan B ka, hindi gagaling, hindi lalabas ang potensyal. Bakit related to dito? Ladies and gentlemen, hindi ka hihinto sa iyong global pag alam mo na wala kang fallback. Humihinto lang ang marami sa inyo kasi may plan B kayo eh. If you don't want to stop here, burn your bridges. Patay kung patay. Aim global lang. Magiging successful ka dito. Magiging global ambassador ka. Yun lang ang mangyayari sa'yo. Wala nang iba. So forget about your plan B. Forget about your license. If you're an engineer, a nurse, a doctor, or lawyer, forget about it. Isa lang. Aim global lang. Kalimutan nyo na yung plan B. Hindi ka gumagaling, humihinto ka, kasi may plan B ka eh. So wala nang plan B. Sunugan ang tulay ngayon. Kaya pag uwi mo mamaya, sunugin mo yung tulay sa inyo. Loss of meaning. Ano yung loss of meaning? Nawawalan ka ng vision. Pag sabing loss of meaning, wala ka ng gana. Yung ginagawa mo parang wala nang halaga. So how do you create a meaning? Magkaroon ka ng tinatawag na craftsman mindset. This is what I want to
follow up on those trainers earlier, lalo na si Sir Arnel, sabi niya, hindi lang tayo pera dito. Hindi lang tayo networkers dito. I want you to set your mind that you are here to change people's lives. Craftsman ka rito. Yung ordinaryong kahoy, nilililok mo para maging kakaibang furniture. You're a craftsman. You're turning ordinary people to extraordinary millionaires. Craftsman ka. Hindi ka lang pera-pera. Hindi ka lang bangga-bangga. So how do you adapt it? Ito yung mga itatanong mo sa sarili mo. Pag craftsman ka, imbis na itatanong mo, ilang kaya 1,500 ko o 1,000 ko? Ang itatanong mo magmula ngayon, paano pa ba ako gagaling? Paano pa ba ako makakatulong? Paano ko ba tutulungan pa yung mga downlines ko? Paano pa ako mag-create ng value sa kanila? Paano ko sila tutulungan sa mga goals nila? And bakit ganun sila mag-respond sa trabaho ko? Kailangan ko pa bang mag-improve? Bakit may mga downlines na lagi akong kalaban, kaaway? Bakit ganun sila mag-respond sa akin? Ano pa ba yung kailangan kong baguhin sa sarili ko? Minsan, pag-apply ka, iniisip mo, wala ka nang kailangan baguhin. The truth is, pag ang mindset mo, craftman, iniisip mo lagi mag-adjust para sa grupo mo. Are you with me? Adopt a craftsman mindset, nakaka-create ka ng meaning sa ginagawa mo. So huwag niyo sabihin na wala akong makitang meaning. No. You have to enjoy what you're doing, and from what you're doing, dun ka makakahanap ng purpose mo. Question! May purpose ba kayo sa pag-aim global nyo? Yes or no? Yes or no? May purpose ka ba dito? Yes or no? Ano yung purpose na yun? Isigaw mo! Sabi ni isa, oh. May purpose ka ba dito? Yes or no? Ano yung purpose mo? Yan, yung iba may sagot. Umaman, yung iba tumulong, yung iba maging significant, yung iba maging famous, etc. Ay, yung iba ang sagot, retirement, yung iba dreams, yung iba creating value, etc. Aim bigger, pag nawawalan ka na ng gana sa income mo, nangyayari ito sa mga top distributors. Wala ka ng challenge, aim bigger. Express yourself in some other ways. Maging creative ka, probably write a song, write a poem, express yourself, your love to your downlines, to your family. And before anything else, you have to realize na bago ka tawagin sa global, may purpose ka na. Bago ka dumating dito. Because hindi lahat ng tao binigyan ng vision para mag-join. Ikaw na nandito ngayon, na-motivate ka pag-attend mo ng OPP, dun pa lang, may purpose na at may meaning kung bakit nandito ka sa global. Your coming here is not a matter of accident. Your coming here is a matter of destiny. Kaya claim that destiny. Kayo gagawa nun. Are we clear? Last, maraming mga taong hindi tumatagal, nawawala ng gana, nagko-quit and demotivated because they have no skin for the game. Onion skin. Wala silang skin like a rhino. Yung rhinoceros. Or rhinoceros. Kailangan dito makapal ang balat mo. Kailangan dito you have the skin for challenges, frustrations. You have the skin to make it to the end. How do you do that? Expose mo yung sarili mo. Sinabi to kanina ni Sir Arnel. Expose it. Just do it. Masaktan ka na masaktan. Ma-reject ka na ma-reject. Huwag ka matatakot to make mistakes. It's okay to fail. It's okay to get hurt. It's okay to feel pain. Doon ka gagaling pag nasasaktan ka. Ang kailangan mo masaktan na masaktan na masaktan para later on, manhid ka na sa sakit. Lahat kaya mo na. Huwag ka matatakot ma-reject, huwag ka matatakot ma-depress, huwag ka matatakot ma-Indian. It's part of the game. Kakapal din ang balat mo dyan. It's okay to commit many mistakes. Because after all, pag ubos na yung mga mali na yan, puro tama na ang magagawa mo sa dami ng pagkakamali mo. Okay lang magkamali para maubos na siya. Nauubos din yan. Mauubos din yan. Be responsible to someone. Hindi ko sinabing be responsible for someone. I said be responsible to someone. I-share mo yung deadline mo sa upline mo. Sabi mo, upline, gusto ko maging GE by end of the year. Pag hindi ako naging GE by end of the year, sampalin mo ako. Tulak mo ako sa bangin. Biro lang. Up. I'm sharing with you my goals. Gusto ko maging GE by the end of the year. Gusto ko maging MC. Help me.
push me. Make me accountable. Remind me always. I-push mo ako. Kasi mga kaibigan, it is found out na pag sinishare mo yung goal mo sa ibang tao, you feel responsible sa deadline mo. Huwag ka matakot na hindi public declare. Publicly declare your goal to your upline. Upline, by end of this year, I will be a GE. Pag hindi ako naging GE, push me, reprimand me, pagalitan mo ako. Kasi siniset mo yung mind mo na hindi dapat ako mapagalitan. Gagawin ko yung best ko para hindi ako mapahiya kay upline ko. Are you with me? Last, sabi ko kanina, set yourself up to pain. I-mindset mo yung sarili mo na masasaktan ka, na ready ka dyan. One good thing about being ready mentally about pain is that when you experience it, hindi ka na maninibago. Napanood ko nung araw, yung mga napanood nila Ariel, yung G.I. Jane, si Demi Moore Puto, first woman na nag-undergo ng training ng US Navy SEAL. And syempre, discriminated siya kasi babae. Gusto ipag-quit na siya kasi gusto nila exclusive ang SEAL training sa mga lalaki. Pero siya nag-dare bilang babae, gusto niya maging SEAL. E di discriminated siya, bugbog sarado, kung gaano kahirap ang training ng mga lalaki, dinoble sa kanya para mag-quit siya. Para i-ring niya na yung bell na mag-quit na siya kasi mag-quit ka dun sa institution pag i-ring mo na yung bell. Bugbog na siya lahat. Kulang na lang, raping pa siya. Sabi nung Master Sergeant, why don't you just simply quit? You've been through a lot of pain. Sabi ni G.I. Jane, no? You know, one good thing about pain is that you know you are still alive. Ang galing. Nakitaan pa ng positive yung pain. One good thing about pain is that you are still alive. I'd like to tell you, pag nahihirapan, nasasaktan ka sa AIM Global, let me remind you, one good thing about pain in AIM Global, you know that you will become successful in this business. Thank you very much. More power to you. Happy 2019 and Happy New Year to everyone. Thank you. Yeah.